minsan di mo maipaliwanag na kung ano talaga siya. Hindi gumagalaw siya, puti lang siya, tapos parang buhay. Pero tapos nag-anyong pusa siya, tapos nagdasal ako ng nagdasal, nakita ko wala na siya. Wala na rin gamit. Sa loob, wala na oh. Nung unang gabi, parang ano siya, ulo na. Magandang hapon po sa lahat at kararating lang namin sa bahay. Nagpalit lang kami ng damit para po itong hapon na ito ay makamusta natin si Nanay Nonay dahil sa Friday po na darating yung kanyang schedule. Kahapon po is Friday. Ngayon, kahapon pala. Kahapon is Friday kaso nga lang po iba po ang schedule ni Doktora dahil nung Friday dapat si Nanay Nonay kaso nga lang ganun yung nangyari. Kaya ngayon pong kahapon na Friday ay iba po ang nakaschedule. By next Friday po si Nanay Nonay. At kakamustahin namin siya ngayon kung ano po yung pwede nating maibigay pa na tulong kay Nanay Nonay ngayon. Sana nandito lang, yun lang ang tanong. Wala? Ha? Baka nandun siya sa kabila. Dun sa ano, baka hindi na niya giniba yun. Tingin mo, tingnan muna natin. Wala na. Sira-sira na yung bahay ni Nanay Nonay dito oh. Wala na rin gamit. Sa loob, wala na oh. Subukan natin doon. Sige, pupunta namin doon sa kubo na pinagpuntahan namin sa kanya nung siya ay time na dapat ililikas namin. Baka nandun doon. Punta rin lang natin. Ha? May tao? May gumagalaw ba doon? Ha? Tao ba yan? Okay, si Nanay Nonay. Ang daming nagsasuggest sa atin na wag daw, kung maaari daw, wag daw ipakita yung mga ibinibigay kay Nanay Nonay sa video hanggat maaari daw para daw kay Nanay Nonay kasi nga yung nangyari noong nakaraan na nawala o ninakaw yung kanyang mga groceries. Lalo na daw po kapag pera, hanggat maaari daw po wag nating ipakita na ano, kung ano man. Okay, andyan yata, ano siya yun? Siya ba yun? Anong oras na? Mag-alas 6 na po yata ng hapon, paggabi na po. At naisipan lang namin na kamustahin nga si Nanay Nonay din dito. Grabe. Ito, makita nyo ba ano to? Ano tawag dito? Coral reefs. Coral reefs ba yung ganyan? Coral reefs. Nandiyan si Nanay Nonay oh. Hindi na niya, iniwan na po niya yung bahay niya talaga doon ano. Iniwan na niya. Talagang dito na siya nag-stay oh. Yun, kasama ko pa din si Rans, si Buboy. Sumama sa amin si Buboy at pinayagan siya ni Nanay Maribig. Kaya isama-sama kami tatlo dito. Nandito nga siya oh. Nay! Oo naman yan. Dahil din pong naawa dito kay Nanay Nonay kasi nga yung sitwasyon niya na sa gantong edad tapos sa ganito pa siya. Nay! Kamusta ka? Ginawa mo ng bahay talaga pala yan. Ha? Nagpaalam ka po dyan, Nanay? Ha? Kay Abner? Kay Marka? Oo, kay ate, oo. Nagpaalam ka? Okay, ayos yun. Kamusta naman ang pag-stay mo dito sa bago mong kubo? Bago mong mansyon? Medyo natatakot pero okay naman. Bakit? Paano yung nakakatakot dito? Kumpara doon sa ano mo, pwesto mo dati? Manatag ako doon eh. Bakit? Siguro doon ay nakasanayan ko na dahil naunang Bahay mo? Oo. Dito na... Dito parang naninibago ako sa sitwasyon. Pero okay naman. Medyo 2 araw nga lang hindi ako nakakatulog. Ganun? 2 araw? 2 gabi pala. Dalawang gabi? Lagi nila
ako nagdadasal. Paano ba yung parang, ano ba yung pakiramdam mo na namamanglaw ka? May mga, siguro master, ito lang yun na. Mga bad spirit, ganun? Anong ginagawa mo dito? Ay, Nilaban mo yan? nilabahan ko. Hindi natuyo? Ulitin ko pa yung gawa ng alat ang pinagkusutan ko. Ay, bakit alat? Kanina. Ulitin ko sa umaga bukas. Okay. Wala ba tayong upuan? Doon tayo, upo tayo dito na nanay nuna eh. Bawa ka man dito ay. Buti naman. Upo ka dito. Dito tayo sa bato. Upo ka dyan. Dito ako. Ano naman, napapanatag na rin siguro ako pagka... Nanay. Siguro naghahanap lang sila ng mga... Baka naman po mga tao lang din dito na mangingisda, ganun. Ano? Yan na lang isipin mo, nanay, ano? Alam niyo po na ang masakit po sa amin parang wala kami magawa para kay nanay nunay na mailipat siya ng ibang tahanan. Kasi nga, andun po yung mga komplikado na kagaya po niyan. Gusto namin siya nung una pa lang napagawa ng kubo-kubo. Andun na po yung gusto ng mga anak niya na kunin siya. Gusto ng mga anak ni nanay nunay na naandun si nanay nunay sa kanila. So hindi natin tinuloy. Yung pong mailipat man lang sana natin siya ng upahan hanggat nandito pa siya sa bahay ng Kapalonga, hindi din po natin magawa dahil nga po sa yun nga yung nakakaalam na sitwasyon niya ay hindi tayo pinapayagan. Kaya yun lang po yung medyo masakit para sa amin na parang wala kami magawa para kay nanay nunay sa tutuluyan niya. Pero yun, ginagawa naman namin lahat. Kaso nga lang, ayun, hindi ko alam kung maiintindihan ng iba yung sitwasyon natin dito na ganito. Okay, pero nanay nunay, di ba, sabi ko sa'yo may check up ka sa Friday ha? Kahapon dapat yun. Kaso nga lang may schedule si doktora kahapon. Fully schedule siya kasi ang schedule mo nung nakaraang Friday. Kahapon na Friday, ang daming check upin. Kaya next Friday ka ha? Huwag ka nga nang aalis nun. Hindi. Ha? May pagkain ka pa? Meron ka naman dyan, yung dinala mo noon. Pero mamaya may bibigay ako sa iyo, ha? Para po, ikaw nang bahala kung anong gusto mo, ha? Okay. Ngayong araw, ano bang pinagkaabalahan mo? Medyo nagpasya lang ako dyan sa sentro. Malika agad ako. Hindi ako nagtagal. Kumbaga, nag-ikot dyan sa mga kababayan ko rin siguro sila. Dito sa may... Kasi una kong napuntahan yan dyan noon eh. Yung may mga turkey, yung may mga hayop dyan. Okay. Nagpupunta ka pa ba sa sentro? Naglalabas ka pa? Hindi na? Dito ka na lang lagi? Nanay nunay, itong lupa, buhangin pala ito ano? Hindi ba ito natataniman ng mga halaman? Hindi ba pwede ito? Siguro. Natataniman kaya ito? Kasi kilala ko po ang ano nito, may-ari. Hindi na buhay dito. Kung pwede sanang mabuhay ang tanim dito, pwede tayong makiusap na lilinisan ito, papalinisan natin, tapos bigyan natin si nanay nunay ng mga pananim, tapos magtanim siya. Kaso parang buhangin ata to, no? Hindi tutubo ang ano dito, hindi tutubo ang mga gulay-gulay siguro. Di ko lang alam, di ko sure. Okay, yun sana magandang libangan ni nanay nunay dito. Magtanim. Marunong ka ba magtanim-tanim? Naman. Marunong ka? Oo naman. Sana naman. Nanay nunay, bago ka mag-check up, mapagupit tayo. Pagupitan natin yung buhok mo. Sige, para ano. Ha? Pagupitan natin. Gusto mo reband? Gusto mo? Ha? Pwede ka tayo pa-reband. Gusto mo? Para hindi ganyan yung buhok mo, buwaghag na. Gusto mo? Oo. Bago tayo magpa-check up ha. Papareband kita ha. Para maganda-ganda o kahit yung may mga iba-ibang klaseng tawag kasi dito ay may mga hindi man reband, ano tawag doon? Basta iba't ibang klaseng treatment. Mga relax, gano'n. Para lang hindi po ganito yung buhok ni nanay, na nagkit pati. Gawa sa dagat ito, ano? Oo. Dapat nanay nunay, nabanlaw ka din. Doon sa bubon. Ano? Tsaka mangangati ka niyan pag laging diyan ka lang naligo. Doon naman. Ay, nabanlaw ka din doon? Oo. Hindi lang ako nakapunta doon. Ganitong parang isip ako ng kung ano-ano. Ano po ba mga iniisip niyo nanay nunay? I-share mo nga sa amin. Yung pagtira ko ba dito, parang kagabi, parang may pusa ako nakikita na. Pero, nung unang gabi, parang siya, ulo na... Ng tao? Yung...
basta hindi mo maipaliwanag na kung ano talaga siya. Di gumagalaw siya, puti lang siya, tapos parang buhay. Pero tapos nag-anyong pusa siya, tapos nagdasal akong nagdasal, nakita ko wala na siya. Dalawang ulo ng pusa, tapos nilakasan ko ang dugo na dasal ako ng dasal. Unti-unti na silang nawawala. Grabe. May mga nakikita pala si Nanay Nunay dito, mga kakaiba po. Kakakilabot ni Nanay Nunay yung kinikwento mo ay. Oo, pero talaga binigay siya po sa akin po na... Basta mag-pray ka lang, Nanay, ha? Kasi wala naman pong magagawa ang bad element sa prayer na pananalig, ano? Walang ibang makapangyarihan dito, yung nasa taas lang, no? Oo. Ngayon pa maraming tao hindi kumukha nung araw na bundok. Oo, ngayon pa na marami ng kabahayan, di ba? Kasi dito po sa sitwasyon ni Nanay Nunay, dito sa pwesto nitong munting bahay-bahay niya na ito po ay mas safe talaga kumpara doon, di ba? At tingnan niyo po ang agwatan, pakita mo yung agwatan niya sa tubig. Malayo po ito, mataas po ito. Hindi po dito aabot ang tubig kung hindi aabot ng mga signal number 3, number 4 ang bagyo. Hindi po dito aabot. Safe siya dito sa tubig kumpara po doon na nasa likod lang ng bato. Kaso nga lang, yun nga lang ang problema. Si Nanay Nunay na mamanglaw dito sa tahanan niya na ito. Ano? Ay, saan galing itong mga pinangdingding mo? Yun doon sa kabila, pinagtatanggal ko. Di ba nandun ako galing yun? Ayun, pinagtatanggal ko. Inano ko rito, nilipat ko. Para hindi Ano pwede natin ilagay dito sa hangin. bahay ni Nanay Nunay? Pansamantala. Trapal? Nanay Nunay, gawa natin ang paraan tong bahay-bahay mo hanggat wala pa yung mga anak mo. Sige gawa po. natin ang paraan. Pero nagpaalam ka nito? Oo, kay Ate Mirna. Okay. Gusto mo kausapin ko ulit para sure na kung papalalagyan lang natin ng konting mga tabing. Diyan? Oo, papaalam ko kay Abner. Abner dito sa anak? Oo. Gusto mo? Kakusapin ko din para sigurado po na okay sa kanila na nandito kayo. Kasi lupain po nila ito ay. Ano? Oo. Sige, mapaalam tayo dun sa may-ari nitong lupa na gawin na munang kubo-kubo ito ni Nanay Nunay since wala pa naman yung mga anak niya. Para po lagyan natin ito ng sabi ni Ranz, ang pwede trapal? Trapal dito. Lagyan muna natin ng mga trapal ito para si Nanay po kahit papano dito ay hindi papasokin ng hangin o hindi kumbaga kahit paano may safe siya sa ulan o ano. Okay, kasi ano ba yung sitwasyon itong gilid ng bahay ni Nanay Nunay? May nilagyan niya ng nilagyan niya lang dito ng trapal pala sa gilid. Sige, tingin mo ilang trapal lang po pwede dyan. Tingnan mo daw, bilangan mo daw Rans, kung ilan yung trapal. Hindi, yung ganyan na sukat isukat mo dyan sa sukat niyang nakakabit na yan. Tingnan mo kung ilang trapal lang kailangan, kung ganyan ang size. Kasi ito pong bubong, bago ang bubong, nitong kubo, bago. Ang wala dingding. Kaya gawa natin ito muna ng pansamantalang paraan. Ito lang po yung magagawa pa natin sa ngayon. Hanggat wala yung final decision ng kanyang mga anak kung after nito. Kasi gusto po talaga nila kunin para po sa ganun daw ay mabantayan nila kasi dito wala magbabantay. Dito, sakop dito. Ha? Mga 5 dipa ng sige. Bukas yatid mo dito, umaga. Natin dito ni Rans bukas ng umaga yung mga trapal dito. Pwedeng ikabit na din siguro, sasama na kami pala. Para may ikabit natin bago tayo magalis. Pupunta kami dito bukas ng umaga para ikabit muna namin. Para katapanan si Nanay Nunay dito ay safe. Nasaan na yung ilaw mo, Nanay? Kamusta yung ilaw mo? Ayos pa? Wala na yun. Wala na? Nasaan na? Hindi na nagsindi yun. Ay, ganun. Wala Dapat pala solar. Oo, wala. Dapat pala solar po ang ilaw ninyo. May tinda ba dyan sa bahay ng solar? Wala Kasi yung problema dito talaga sa bayan natin, Nanay. Ito po yung mahirap dito ay. Wala tayo ditong mabila ng mga ganyang on the spot. Wala po ditong mga dito solar na yan, wala po dito. Pabiyahe ka pa po doon sa Dait, Camarines Norte bago ka magkaroon ng ganyan. Ano bang pwede? Pansamantala, anong pwedeng ipalit panghalili? Ilaw ulit na bago.
flashlight na bago. Oh. Yung flashlight na ano, Diba, yung flashlight na ano, yung may ilaw sa gilid. Yung pwedeng padamagan, pwede yun. Ano? Ngayon, anong ilawin mo ngayong gabi? Yung ano, yung bumibili ako ng ano, yung tawag ng lighter. Ilang Yung ilaw may mo? lighter, yung ilang ilaw ko lighter. Yung lighter na tagda 10 piso. Ay, ganun. Pagka yung... Ay, mami, Hindi na nanay, ma- ganito na lang. Sama ka sa amin, tapos papakatid kita dito. Oh. Bibili tayong ilaw mo para madala mo na dito. Ano, tara? Tara. Sama po natin si nanay at kuha ko po ito dito. Wala po siya ditong ilaw. Ha? Kuha ka ng tsinelas mo. Sama natin si nanay noon sa sentro. Bilan natin siya ng ilang mga pangangailangan dito para po na sa ganon ay may ano siya dito, may gamit. Bilan natin siya ng ilaw. Tapos bilhin na natin yung trapal siguro para ikakabit na lang ano. Trapal, ilaw. Hindi ko lang, may mga pagkain pa siya. Bigyan na lang natin siya, mamaya pa siya ng bahala. Tubig, wala na siyang tubig. Wala ka ng tubig na inumin na yan, oh. Wala na. Tara. At para po makabili ka, magpakabili tayo. At kawawa ka po dyan para hindi ka mamanglaw mamaya, ano? Para may ilaw ka. At mahirap kung wala kang ilaw, mamanglaw ka talaga dyan. Pasalamat na nga din po tayo, may kung maayos dyan na pwedeng tirahan. At pasalamat din at bagong bago pa talaga yung ano niya, yung pawid na nilagay, kaya hindi si nanay nabasa nung time na nag-uulan po dito. Punta tayo ng sentro. Sama na natin si nanay para makapasyal. At hindi na napunta yata. Hindi ka naman takot magsakay sa motor? Hindi naman. Okay. Goods. Lalakad muna kami at mag-resume siguro kami maya-maya. Ano ba? Ano bang plano mo pala, nanay dyan sa bahay mo? Yung bahay mo dyan, anong plano mo? Ayun dyan. Gusto ko nang kanina. Gusto ko nang ayusin uli eh. Kaso, wala nang sabihin, yung mga tapon-tapon lang yan. Yung mga tapon ay aking nilagay dyan. Ano bang gusto mo? Lilipat ka pa rin dyan? O doon? Ano bang plano mo? Anong gusto mo? Dito talaga ang gusto mo? Dito na lang siguro. Ako na lang ang bahala Pero, sige na, maganda sana doon ang pwesto mo at maganda yung kubo doon bago pa. Kaso nga lang, kung namamanglaw ko naman, doon ka na lang po nanay. Huwag ka na dito. Wala po sa idong gagalaw. Isipin niyo po ay wala diyang wala sa inyong gagalaw po dyan. Huwag ka na dun mag-alis. May ilaw ka naman ha. At kawawa ka na naman po dyan sa bahay mo na yan. Mas maigi dun at parang bahay na talaga, parang kubo-kubo talaga siya na pwedeng matulugan. Wala lang talagang dingding pa. Tara, at punta muna kami ng bayan para hindi na mga kailangan ni nanay noon. Hinahabol lang yung oras, kita nyo naman kahit gabi na, mas alas 6 na yata mahigit, dito pa din kami para makaalalay tayo kay nanay noon dito. Okay, babalik na lang po kayo mamaya kapag nasa sentro na siguro kami. Dito na kami sa sentro at nagpaiwan na nga si nanay nonay doon sa bahay niya, hindi na po sumama at siguro natakot sa motor, kaya kami na lang yung bibili ng kailangan ni nanay nonay at dadalhin din namin ito ngayon dun sa kanila, pero di ko alam kung makikita nyo pa sa vlog natin, pero susubukan natin mag video pa rin doon. Tara. Ano? Okay, so papunta na kami doon kina ito pa si nanay nonay. Nay! Pero hindi niya ito kayo dadalahin itong dala natin. Nay! Papalitan natin ito ng baterya para lumakas, at ang hinanap namin ay yung di baterya para po sa ganun ay magamit mo at hindi mo naman magagamit kapag i-charge ulit. Di baterya, tas may dala kami ditong tubig, tas may bibigay ko sa'yo, ikaw nang bahala ha. At sabi mo naman may pagkain ka pa doon, edi kung may mga gusto ka pong bilihin, edi ikaw nang bahala, Okay, so inabot na kami ng alas 7 na ng gabi at
Kailangan kasi kailangan nating mag-spend ng time dito kay Nanay Nonay dahil nga sa sitwasyon niya. Kaya ito po, ang gagawin na lang po natin ay kausapin ulit yung kanyang mga anak kung sure ba na makukuha si Nanay Nonay after po ng check-up para hindi naman si Nanay Nonay kawawa po dito. Ngayon ba, anong gabihan mo? Kain ako kanina. Nagkain ka na? Kanina siguro mga 5 o'clock. Nagkain ka na? Siguro ako 5. Tinapay pa naman doon eh. Sige, di kung nakakain ka na, di bukas magbili ka ng pagkain na gusto mo, ha? At may bibigay ako sa iyo doon, ano? Maliit na maliit na halaga lang para pang ano mo lang, pang bili-bili mo lang ng gusto mong mabili dyan sa tindahan, ano? Nanay, at may grocery ka pa naman at saka bigas, okay? Ihatid na lang namin, kala ko di mo nakita. Ihatid na lang namin siya doon sa bahay niya. At madilim na din kasi. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Muli po Marcos TV Channel, Rans TV. At Commander Marcos, salamat sa kasama din natin kay Buboy dito ngayon. Kahit gabi na ay nandito pa rin kami. Okay? At pag-pray natin si Nanay Nonay. Kaya mo? Sanay na po. Sanay? Sige.